Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kainam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natutulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Isang mapayapang Sabado sa iyo, kaagapay. Panibagong araw na naman para magsama-sama dito sa Hardin ng Panalangin. Welcome sa programang Hardin ng Panalangin. Iaalay natin kay Lord ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng Kanyang salita. Makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer and devotion. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Kami po ay sumasa iyo mula rito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. We are also broadcasting sa Facebook Live at YouTube ng DZAS at ganun din sa 702 DZAS app. Bago ang lahat, lumapit muna tayo sa Panginoon sa ating panimulang panalangin. Panginoon, sa oras pong ito kami po ay nagpupuri sa inyo, dinadakila namin kayo, Panginoon, at pinararangalan sa aming buhay. Panginoon, kalakip nito ang aming patuloy na pagtitiwala sa inyo at pagpapakumbaba sa inyong harapan. Panginoon, pinagkakatiwala ang aming buhay, anuman ang kakulangan, Panginoon, kayo po ang magpuno, at anuman ang karumihan ng bawat isa sa amin, kayo po ang maglinis, Panginoon, at patuloy na pagindapatin nyo kami sa araw na ito, sa aming paglapit sa inyo sa pamamagitan ng pananalangin. Panginoon, maraming salamat, pangunahan nyo din kami sa aming short devotion, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, at hayaan ninyo, Panginoon, ang bawat salita po ninyo na aming pong mapag-aaralan at mapapakinggan, ito po ay magkaroon ng kilos sa aming mga buhay. Maraming salamat po, pagpalain niyo po ang bawat kaagapay namin, saan man sila naroroon, panig ng bansa at panig ng mundo, Panginoon. Kayo po ang patuloy na umabot sa kanilang kalagayan. Maraming salamat po, ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hatid pa rin ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, ang inyong napapakinggan ngayong araw. At ako po ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo, Pastor Ronald Llobrera po. Upang mas maging mabiyaya ang ating prayer time, maaari mo nang ipadala ang iyong mga panalangin kahilingan sa ating comment section. At gagawin natin ang ating makakaya para ito ay maidulog sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. At kung sakali naman, kaagapay, lagi po naming pinapaalala sa ating lahat na kapag may katugunan na po ang ating mga panalangin, ay bigyan nyo naman po kami ng balita para naman sama-sama nating ipagpasalamat sa ating Panginoon. At para sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon sa araw na ito, samahan mo ako, kaagapay, pagbulay-bulayan natin ito. Patutunguhan ang susunod. Maging mapayapa, bantayan ang puso at magtiwala sa Panginoon maging sa mga mahirap na kalagayan ng buhay. Si Jose, na tinawag ding Joseph the Dreamer, ay isang halimbawa ng taong nakarating sa kanyang patutunguhan o destinasyon na matagumpay pagkatapos niyang dumaan sa maraming digmaan at pagsubok ng kanyang buhay. Naging miserable ang kanyang buhay pagkatapos siyang akusahan ng pagsasamantala sa asawa ng kanyang amo na si Potiphar, na naging dahilan ng kanyang pagkakabilanggo. Subalit kahit pa sa bilangguan, sinamahan pa rin siya ng Diyos. Kaagapay, napakadaling bigyan ng kahulugan
ang ating sitwasyon based sa ating mga nararamdaman at karanasan. At tila bagang iniisip natin na pinabayaan at iniwan na tayo ng Diyos dahil sa miserableng kalagayan meron tayo. Ganyan ba ang naging pananampalataya ni Joseph sa Diyos at sa Diyos ng kanyang mga ninuno? Hindi. Naniwala si Joseph sa katotohanan sa Diyos ay walang kadiliman. Walang pagkabilanggo, walang miserableng kalagayan, walang karamdaman at walang kabiguan. God is what only matters to him. His eyes are fixed to his God, for he knows that God knows no bound. It's only a matter of time. Tama ka, Agapay, ang oras ay napakahalaga sa mga bagay na ipinagagawa ng Panginoon. At sa mga panahong ito, hindi magbabago ang panukala ng Diyos. Subalit ang lahat ng itinalaga ng Panginoon ay lilipas pagdating ng panahon. Ayon sa aklat ng mga awit, kabanatang 139 sa mga talatang 11 hanggang 18, kung ang aking pagtaguan ay ang dilim at pusikit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa yaong gabi parang araw na maningning. Madilim at maliwanag, sa iyo ay pareho rin. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, dooy iyong napapansin. Lumalaki ako roon, sa iyo ay di nalilihim. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Tunay, Yahweh, di ko kayang maabot ang iyong isip. Ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababatid. Kung ito ay bibilangin, ay sindami ng buhangin. Sa iyo pa rin ako kung umaga na magising. Ang pag-uugali ay napakahalaga, Kaagapay. Handa na ba ang lahat para sa iyo at sa iyong pagtahak sa iyong destinasyon? At malaki ang bahagi ang iyong pag-uugali. Maayos at naging tama ang puso ni Joseph sa pagtahak niya sa kanyang destinasyon. Walang pagrereklamo at walang pag-aalinlangan na hinarap niya ang matinding pagsubok sa kanyang buhay. Sinubok at idinaan sa apoy ang kanyang buhay, subalit natutunan niyang payapain ang kanyang isip at damdamin na mayroong buong pusong pagpapakumbaba at hindi nawawala sa isip ni Joseph na may gagawin ng Diyos na isang dakilang bagay sa kanyang buhay. Sa Roma kabanatang 5 sa mga talatang 3 at 4, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Kaagapay, isang napakagandang alalahanin sa ating paglalakbay sa mundong ito, sa pagtahak patungo sa ating hinaharap, ay ang buhay at pag-uugali ni Joseph. Na sa kabila ng mga sakit na ipinadama sa kanya, una, ng mga kapatid niya sa laman, ni hindi nakitaan si Joseph ng galit o pagre-rebelde. At sa mga panahon na pakikipagkita at pakikipag-usap niya sa mga ito, imbes na galit at panunumbat ay pagpapatawad ang kanyang ipinadama sa kanila. Imbes na sumpa, pagpapala, pinatawad at pinagpala niya ang kanyang mga kapatid kahit sinaktan pa siya ng mga ito.
Hindi na nakapagtataka kung bakit si Joseph ay naging isa sa pinakamataas na nanungkulan sa lipunan sa kanyang kapanahunan. Si Joseph ay buong pusong nagpasakop sa Diyos sa paraan ng pagpapatawad at pangunawa na umapaw mula sa kanyang puso na walang kahirap-hirap. Sa isang taong ang puso ay sa Diyos, kahit ano pa man ang mangyari, natisod man o hindi, siya ay magpapatuloy. Naniniwala akong ito'y nangyari noong panahon na si Joseph ay subukin ang kanyang buhay noong siya ay inihulog sa balon at mabilanggo. Ganun pa man, hindi siya nasiraan ng loob. Hinarap niya ang buhay na may kapakumbabaan. Kaagapay anuman ang iyong pinagdadaanan sa mga oras na ito. Maaring katulad din ng mga naranasan ni Joseph. Hindi nalilingid sa Panginoon lahat ng iyong naranasan, kaagapay. Alam niya ang bawat detalye ng iyong buhay. Marahil, naiisip mo na sumuko na lang, huminto na lang sa iyong laban sa buhay. Kaagapay, ikaw na nakikinig at nanonood sa mga oras na ito, kilala ka ng Panginoon. At maaari kang lumapit sa Kanya kahit anong oras, humingi ng tulong, at hindi kanya bibiguin. Sa Diyos ang papuri. Sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at idulog natin ang mga panalangin kahilingan na ipinadala ng ating mga kaagapay. Samahan mo ako manalangin, kaagapay. Panginoon, sa oras mong ito, muli kami lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba sa inyong harapan, umaamin sa aming mga kakulangan, Panginoon, at pagkakasala. Patawarin niyo po kami. At Lord, nilalapit namin sa inyo ang aming mga kaagapay. Patuloy na ikaw, O Diyos, ang magbigay basbas sa mga prayer request na ito, Panginoon. Aming pinagpipray si Shirley Quintana Polo. Panginoon, ang aming panalangin para sa kanya ay kagalingan ng kanyang nanay at miracle na mangyari, Panginoon, dito sa kanyang may sakit na mother, Panginoon. At Lord, pagpalain yung kanyang pamilya, i-provide nyo rin ang kanilang pangangailangan, lalo na po sa medical o pagpapagamot ng kanyang nanay. Panginoon, pinagpipray din namin si Claring Mamangon, Panginoon, healing para po sa kanyang buong sambahayan at yung kanyang frozen shoulder, Panginoon, ay gumaling na po, Lord. Panginoon, pinagpipray din namin si Merly Salibio Peran, Lord, at ang kanyang dalangin ay gumaling siya, lalo na po sa kanyang nararanasang sakit sa ulo at hanggang batok, Panginoon. Lord, dalangin namin na magkaroon din siya ng pagkakataon na makapagpa-check up sa doktor at malapatan ng tamang gamot, O Diyos. Panginoon, pinagpe-pray din namin si Laura Nepomuceno sa Tumo, Panginoon. At kagalingan po para sa kanyang sister in Christ, si Sister Lynn Desierto, Panginoon. Bigyan niyo po ng kagalingan ang karamdaman ng aming kapatid. Lord, ganun din aming patuloy na pinagpipray si Naning Perez Asagul, Lord, o Asugul. Ang kanyang prayer request ay kagalingan mula sa kanyang karamdamang diabetes, Panginoon, at may sakit din po siya sa puso. Panginoon, kayo po, Diyos, ang maging kalakasan ng aming kapatid na ito, at sa lalong madaling panahon, siya po ay makaranas ng kagalingan. Lord, amin din nilalapit sa inyo sa panalangin si Emar Ignacio de la Cruz, Lord. Ang aming panalangin para sa kanya ay protection, guidance, and blessing para sa kanyang pamilya. Maraming salamat po. Lord, ganun din kay Jerome Alonzo, Panginoon. Ang aming panalangin ay maging maayos na po ang kanilang relasyon sa kanyang kapatid at anuman yung kanilang hindi pagkakaunawaan, Lord, hayaan nyo na magkaroon sila ng oras para mag-usap, Panginoon, at kayo po ang mamagitan
Panginoon, sa kanila. Pinagpe-pray ko rin si Mark Anthony Salazar, Panginoon. Dalangin po namin para sa kanya ay maging maayos yung kanyang interview sa kanyang ina-applyan na trabaho, Panginoon. Naway yung pinangangambahan niya na siya ay ma-reject, Lord, wag mangyari yun, sapagkat ang mga taong nagtitiwala sa inyo ay pinagpapala ninyo. I-bless nyo po ang aming kapatid na ito, Panginoon, sa kanyang interview sa pangalan ni Jesus. Ganun doon, pinagpe-pray din namin si Rhea May Torres, Lord, healing po. At alam namin ano man yung condition niya ngayon, sasamahan nyo siya, palalakasin nyo siya, at pagagalingin nyo siya, Panginoon. Aming patuloy na pinagpe-pray din si Paulo Medina, Panginoon, panalangin para sa kanya ay proteksyon dahil siya po ay night shift sa trabaho. Patuloy na kayo po, Diyos, magbigay sa kanya ng kalakasan, Panginoon. At pinagkakatiwal namin sa inyo lahat ng bagay. Lord, pinagpe-pray din namin si Liza Marie Ong, Lord. Ang kanyang panalangin ay strength, Lord, at bigyan niyo siya ng kalakasang araw-araw sa pag-aalaga ng kanyang mother, Panginoon, na may sakit. Lord, hayaan ninyo, Panginoon, na maranasan ng aming kapatid na ito ng kapahingaan, Panginoon. Maraming salamat po. At patuloy din namin nilalapit, O Diyos, ang aming mga kaagapay, si Brother Leo Abisamis, Panginoon, pagpalain niyo po siya dyan sa lugar ng Texas, USA. I-bless niyo po yung kanyang pamilya. Ganon din si Brother Engineer Romeo David, pagpalain niyo po siya. Kayo po ang patuloy na mag-ingat sa kanya. Ganon din ang kanyang buong sambahayan, ang kanyang asawa, si Ate Marie David, si Engineer Romar, si Jerome, si Kevin Jer David, at Joanna Grace David, Lord. Pagpalain niyo po ang aming mga kapatid na ito. Ganon din si Tita Abby Dailo, Panginoon, yung kanyang kalusugan, yung kanyang family, at patuloy namin nilalapit sa inyo. Pangunahan niyo po at kayo po ang mga lumukob sa kanila, Panginoon, ng isang pag-ibig at pagkakaisa, Panginoon. Maraming salamat po. Ganon din kay Sister Ana Victoria Tutel, Panginoon, aking pong ipinapanalangin. Sister Ana na laging malakas kasama ng kanyang anak at ang kanyang asawa, Panginoon. Pinagpe-pray namin na lagi nyo silang ingatan sa lahat ng pagkakataon dyan po sa kanilang kinaroroonan sa ibang bansa. Panginoon, pinagpe-pray din namin sa oras na ito, O Diyos, si Mami Auring Sumulong, Panginoon, nagpapasalamat ka lagi. Nagpapasalamat lagi kami sa inyo, Panginoon, dahil sa iyong kabutihan. At alam namin na kayo ang nagpo-provide sa lahat, Panginoon. I-bless niyo po si Mami Auring Sumulong. Lord, maraming salamat po at pinagkakatiwala namin sa iyo lahat, sapagkat sa iyong kamay walang mahirap, walang imposible, Panginoon. At alam namin na ang bawat katugunan ng aming mga dalangin ay inyo pong papahintulutan sa pamamagitan ng iyong kalooban at ng iyong biyaya, Panginoon. Maraming salamat sa araw na ito, sapagkat minsan pa minarapat nyo kami na makadulog sa inyong harapan, Panginoon, sa pamamagitan ng pananalangin. Lord, binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. May harding mapananalangin. Mga kaagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Jobrera na patuloy na nagpapaalala sa ating lahat na ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Kay sarap